Masayang araw mga ka-PL. Ito na ang dahilan kung bakit sinibak si General Torre, mga kababayan, ni Bongbong Marcos. Ayon po dito sa balita. Sinibak di umano si General Torre, mga kababayan, kasi umaasta di umano itong presidente. Lumaki ang ulo. Yumabang, mga kababayan. Hindi niya naiisip na, di ba, kakapanumpa niya pa lang, bago lang yan eh. Wala pa yata 6 months siya na naging PNP chief. Sinibak ka agad. Kasi puro pabida eh. O ito yung dahilan. Basahin ko po, mga kababayan. Yan kasi, pagka mataas na ranggo mo, mataas ka na, manatili ka na dyan. Makontento ka, ika nga. Parang hindi ka nakokontento eh. Gusto mong gusto mong pantayan. Ha? Si amo mo, alam mo naman yung amo mo, may tamang hinala lagi yan. Siyempre, nag-iisip yan na baka mamaya meron kang masamang pinaplano, binabalak sa kanya at ikaw ang papalit. Di naman siguro, mga kababayan, napakalabo naman mangyari, no? Pero, ayon nga dito, yun nga, yung umaasta siyang presidente. Pero may question mark naman, no? O ito, may video po tayo panunuorin, basahin ko lang to. Torre, sinibak dahil umaastang presidente. Ito. Maintindihan po natin to, bakit ganito po ang caption nila. Lumuluta ngayon ang mga espekulasyon kung bakit sinibak si General Torre bilang Philippine National Police o PNP chief. So, meron ng espekulasyon yung ating mga kababayan. Maaring pati yung mga politiko, mga men in uniform, no? Maaring ito ang nakikita nilang dahilan. Bumingo di umano si Torre sa kaangasan at tila umaastang presidente ng Pilipinas. Pagiging maangas. Sabi ko na sa inyo eh. Masyado na pabida itong mama na to. At umaasta pa di umanong presidente ng Pilipinas. Maliban dyan, dito sa mga narinig ho ninyo, meron pang ibang dahilan. Ito. Mapapanood sa video na sakay si Torre ng Land Cruiser at mayroon pang blinker, yung kulay pula at asul na gumaganon-ganon. Nang dumalo ito bilang guest of honor ng Paburulon Afi Festival sa Tuguegarao City. Inimbita siya. Siyempre, guest of honor siya, mga kababayan. Siyempre, parang umandar siguro yung pagiging authorized nitong mama na ito. Kaunti lang po nakakaintindi nung sinabi kong authorized. Iilan lang po. Umandar siguro yung pagiging authorized nitong mama na ito. PNP chief na siya, guest of honor, inimbita. Aba, sumakay ng Land Cruiser, mga kababayan. Naglagay pa ng blinker. Ang tanong, authorized ba na gumamit siya ng blinker at umasta ng ganoon na dito po sa video makikita ho ninyo? Authorized ba siya? Meron ba siyang karapatan na gumamit nito? Eto, para malaman po natin, basahin ko. Ngunit, ayon sa batas, hindi ayon sa kanya. Hindi ayon kay Torre, ayon sa batas, tanging ang presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House, at Chief Justice lamang ang pinahihintulutan gumamit ng blinker. Ayan. PNP chief ako eh. Ano pa kailam nyo, PNP chief ako? Mataas din na official ko. Mataas din ako na official.
gamit ako ng blinker. Eh, hindi nga siya authorized. Presidente, Vice Presidente, Senate of the President, Senate of the President, SP, ayan. Speaker, at saka, ano nga ito isa? Chief Justice lamang ang maaari gumamit. Umaasta nga kasing presidente. Yumabang ba? Ito na po yung video. Panoorin na po natin. Pasensya na at napahaba yung intro ko. Ayun, pati tugtugan, mga kababayan. kundi ako nagkakamali, yung tugtog na yun po yung madalas ginagamit ni Bongbong Marcos tuwing meron sa mga dinadaluhang mga festival o saan mga event na yung bang tipong siya yung pinakabangag sa lahat. Joke lang. Basta, madalas ko pong marinig itong tugtog na ito, mga kababayan, sa mga dinadaluhan itong si Bongbong Marcos. At ito nga, ito pa ang ginamit ni General Torre. Umaastang presidente, yumabang, lumaki ang ulo, kaya nakita siguro ni Bongbong Marcos, teka, lumalaki na ulo nitong mama na ito Nakita nung amo niya, walang tulog. Expired. Medyo bangag pa ng konti, medyo lasing ng konti, halo-halo na ba yung tama? Joke lang. Siyempre, napansin yun, mga kababayan. Aba, parang gusto akong agawan ito ng trono teka lang. Sasampu lang kita. Ayun ang nangyari, mga kababayan. Tinatawag sino nga yung pumalit sa kanya? Ano yun? Ito yung pumalit sa kanya, Si Melencio Corpus Nartates, pinatawag sa palasyo, at sinabihan siguro na, ayun, ikaw na ang papalit kay General Torre at sisibakin na. At eto na nga. Kaya pala, nakakagulat nga naman, mga kababayan, kasi kahapon di man to umugong. Wala tayong sagap kahapon na mga usap-usapan man lang ba, kahit yung mga maritesan lang. Tapos, kasi dyan nagsisimula yan Bago mangyari yung mga ganitong ganap sa buhay ng isang politiko o ng isang PNP chief katulad ni General Torre, meron tayong mga maririnig na mga parang sabi-sabi, kwento-kwento, umano, ganyan. Kahapon wala tayong narinig na ganyan. Yung bigla-bigla na lang, nagulat na lang tayo pagising natin ngayong umaga. Uy! Nagulat din ako Kasi una, sa balita, ang sabi, sinibak lang sa pwesto. Sabi ko, teka, maliban sa kanyang pagiging PNP chief, wala naman siyang ibang pwesto. Kumaga kulang po yung konteksto nung nabasa kong balita. Mahirap to, sabi ko, mahirap to ibalita natin na kulang-kulang sa konteksto. Malay ba natin kung meron pang ibang pwesto ito si Torre maliban sa kanyang pagiging PNP chief? Malay lang natin. Hindi naman tayo sigurado. At buti na lang, nagsunod-sunod na yung mga balita at yun, nakumpirma nga na nga natin. Tapos,
pahinga lang ng kaunti, kain, almusal. Pag open ko ulit ng Facebook account ko, lumabas na naman itong balita na ito, na ito di umano nga ang naging dahilan na kanyang pagkakasibak. Kasi umaastang presidente, yumabang, lumaki ulo, na hindi naman karapat-dapat at higit sa lahat, gumamit pa ng blinker. Yun ang naging dahilan. Di umano, mga kababayan. Okay? So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.